Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Magbigayan ng bawat isa ng kapayapaan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kayong lahat ba ay nagagalak sa mga oras na ito? Amen. Batid ko at nababasa ko ang bawat wangis ng iyong mga mukha. Nababasa ko ang bawat nasa kalooban ng lahat. Dahil kayo man ay pinili ng aking Ama, itinalaga sa kawat ito. At tunay na napakapalad ng bawat isa sa inyo. Dahil kayo man ay mga makasalanan sa mundong ito. Subalit narapat at minarapat ng Diyos na kayo ay kanyang mga katapatman. Kaya sa mga panahon, sa panimula ng inyong mga pagtubo, panatilihin ninyo ang pag-ibig at kagalakan, lalong-lalo na sa bawat paghayo ninyo, sa iba't ibang tahanan na kung saan bitbit ninyo ang salita na magbibigay pag-asa. Salita na magbibigay buhay at kasiglahan. Salita na makapagbabago sa bawat nilikha sa mundo. Salita niya na magliliwanag sa kanilang mga isipan na puno ng kaguluhanan, mga pangamba at pag-aalinlangan, walang matibay na pananalig at pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Kulang sa kaalaman. Kung kaya kayo na hinirang ng Diyos, ipakita ninyo sa inyong mga gawa na kayo nga ay karapat-dapat na kanyang maging alagad hanggang sa wakas ng inyong mga buhay. Isa pamuhay ng bawat isang nawa ang kanyang mga aral, kanyang mga katuruan. Dahil walang imposible sa pamamagitan ng salita niya, mamamalakaya kayo ng mga kapwa ninyo sa mundo ito. Saan man dako kayo itakda ng Diyos at saan man kayo pumaroon, dahil kami ay kasama ninyo. At laging nanguna, laging gabay at patnubay ng bawat isa. Naririyan ang aking presensya, aking mga anak, tulad ng aking mga alagad. Nung kasama ko, nung ako'y nag-mission pa sa mundong ito, kung ako'y nabubuhay pa, malao nang nakalipas ang panahon iyon, subalit yun ay pinakamahalagang bagay para sa akin. Nawa ganun din ang inyong mga hangarin at isipan sa mga paglilingkod ninyo, sa mga tungkulin na inaatang at pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa inyo, na kailanman hindi ninyo ito pangagalan. Hindi ninyo bibigyan. Dahil higit pa na magpapala sa inyong mga hangarin ang kanyang pagkakaloob, ang kanyang igagati sa bawat mabuti ibinahagi ninyo sa inyong mga kapwa. Huwag ninyong panghinayangan ang nawawala sa inyong mga kamay, ang itinutulong ninyo sa inyong mga kapwa, dahil batid ng Diyos kung gaano ninyo ito kailangan din sa inyong mga buhay. Dahil hindi naman lahat ng biyaya na inyong namakamtan ay ibubuhos ninyo sa kanila para itulong sa kanila rin mga pangangailangan. Batid na ninyo kung ilan lamang parte ang inyong pagkakaloob. Itutulong sa kanila. Kaya't aking mga anak, lagi ninyong pakatatandaan
sa araw-araw ninyong pakikinig ng aking salita at mga katuruan. Marami kayong mapupulot na mabubuting bagay. At ito man ay dadalhin ninyo at ibabahagi sa inyong mga kapwa na inyong makakasama sa pagtitipon sa gawain. Dahil ito ang kanyang kalooban, huwag ninyong sasayangin ang inyong mga panahon sa walang makabulong bagay, kundi sa mga bagay na magkakamit ng kaligtasan at pagpapahalaga sa inyong mga kapwa. Dahil diyan kayo minsan sinusubok ng Diyos higit sa mga pinansyal na inyong mga pangangailangan. Mayaman ang Diyos na tumawag sa inyo. Lahat nasa Kanya na ang tingnan. Kung kaya hindi kayo nararapat nag-aalala, mga anak pa sa mga kawalan ninyo sa inyong mga buhay. Kailanman, pinararanas ng Diyos ang mga bagay nito upang kayo ay higit na tumakal sa inyong pagtitiwala, pananalig at pananampalataya sa Kanyang kapangyarihan. Sa Kanya bilang Diyos na maisa sa katuparan ng lahat ng nangarin ninyo o gugustuhin ninyo sa inyong mga buhay. Dahil madali lamang ang lahat ng yan, walang imposible sa Kanya, aking mga. Lahat posible ang mga bagay sa Kanya, aking mga. Kung kaya, hindi na nararapat kayo na mag-aksaya pa ng mga panahon doon sa mga makamundong bagay, kundi ang ituon lamang ninyo ang inyong mga puso't kalooban sa paglilipon, sa pagsunod sa Kanyang kalooban, sa pagtiwala sa Kanya, na darating hindi lamang panahon, darating din kaagad ang Kanyang tulong, higit sa inyong oras ng mga pangangailangan. Sa oras ng kapamanan at kagipitan, siya'y darating. Tatawagin lamang siya ng ang ikatlong ulit at tunay at siya kayo na kailanman ay hindi mapapahamak. Kailanman ay hindi bibigyan ng Diyos. Kaya aking mga anak, tularan niyo ako kung gaano ako nag-is ng sakripisyo para sa kapakanan ng bawat isa sa inyo, para sa kaligtasan ninyo, para sa ikabubuti ninyo. Ganun din ang isa-isip ninyo at isa-puso aking mga anak. Ang aking tagubilin na ito sa araw na pinagpala kayo ng Diyos. Dito sa templo ng Diyos na ito, na narito tayo nagkakatipon sa Kanyang Panginoon. Kaya, ito man ay inyong ipaabot sa inyong mga kapatid na aming minamahal. Kailanman ay hindi sila pababayaan ng Diyos na makapangyarihan sa iyo. Ama natin lahat na nasa Kanya na ang inyong mga pangangailangan. Kaya't aming mga anak, magtiis lamang kayo ng kunting panahon. Kunting pagkakataon aking mga anak. At siya na ito ay inyong makakangkal. Ibubuhos ng Ama ang mga pagpapalang yan, maging ang kaligtasan ng lugar na ito, ng inyong bayan at bansa. Lagi ko naririnig sa aking mahalay na ang paghingi niya ng kapayapaan kasama ninyo at katuwang ninyo sa pananalangin ng Santo Rosario. Kaya maging magalang kayo dahil kami ay lagi ninyo tatagay sa inyong pagkayo. Katuwang sa lahat ng bagay kung bakit nararamdaman ng bawat isa na nagiging magaan lamang ang mga pagsubok na pinahintulutan ng ating Amang makapangyarihan sa lahat sa bawat buhay natin.
Kaya magpakapuno kayo ng pananalangin. Hindi magwawagi ang kasamaan, hindi mangingibabaw ang kasamaan. Lulubigin ang pag-ibig na yan na nagmumula sa Diyos, na naririyan na sa inyong mga puso. Kung kaya magpakapuno lamang kayo ng pag-ibig at galakan, at dyan inyong magiging sandakan, maging doon sa templo ng Ama. Dahil sila man ay mga lingkod na ng Diyos, subalit marami pang kulang sa kanila. Kaya't napakapalad ninyo na narito kayo na pabilang sa kawan ito, na kinalulugdan. Ama natin, na kailanman hindi kayo iniwan, nilisan sa kawan. Kung ito man ang kalooban ng Ama, dahil may mga kadahilan aking. Patid nyo na yan, minamahal ko kayo, hinibigin ko kayo. Kaya panatilihin ninyo ang pag-iibigan sa isa't isa, na mabigkis lagi kayo ng pag-ibig ng Diyos upang buwagin ang kasamaan sa mundo. Kasamaan na umaalipin sa mga nilikha ng Diyos. Dahil ibig ng demonyo na siya ang inyong pagtungkol. Subalit nagkakamali siya aking Panginoon. Kayo ay hindi lamang isa, dalawa o tatlo na tinawag na Ama. Marami kayo sa kawan ito na magiging tagapagligtas ng inyong mga kapwa. Sa trahedya, sa salot ng trahedya, sa salot ng karamdaman, sa salot ng kahirapan, sa salot ng iba't ibang salot na pahihintulutan ng Diyos. Maging handa ka rin natin ating mga sa araw-araw ninyong mga buhay, dahil ito ang inyong mga tungkol na gagampanan at ipinagpatiwala sa bawat isa sa inyo. Sumayin mo din ang biyaya at grasya ng Diyos. Panatilihin nawa ng Diyos ang inyong pag-uunawaan, ang inyong pagmamalasaktan sa isa't isa, ang inyong pagpapatawaran, ang inyong pagtutulungan. Usually. And, tayo po ay